About for the Senate, do we have like a solid number sa ating mga DDS? We have already Bato, we have Senator Bongo, I don't know, Amy ba? Sa atin na siya, and then Miss Camille Villar, and Marcoleta. Apart from those, kasi we need only 8 votes, right? To ensure that OBP or para not. Then, 9 votes. We need 9 votes para hindi makonvict si ano. Bakit nyo ba inaano ko yung we need 9 votes para hindi makonvict? Kailangan sabihin nyo, kailangan nila ng 16 votes para hindi makonvict. It doesn't, kasi kung may mag-abstain dyan or whatever, it doesn't, pag hindi sila umabot ng at least 16, wala yan. Kaya ang point kasi nga, pag ganyan, the math, if there is a ceiling vote, yun yung kailangan ma-achieve. Yun ang kailangan nila ma-achieve. Hindi kailangan ni Inday magkaroon ng achievement. Sila, kayong prosecutor Kayo ang... Kasi a no vote will benefit Inday. Yeah, it doesn't matter. Actually, no vote and abstain. No vote and abstain would benefit Inday. So, basta lang hindi yung abstain and no vote, yung abstain and no vote would both benefit Inday. So, it doesn't... Kasi kailangan nila ng 16 yes votes ng present and voting. So, wala na ba sila? Hindi na nga sila aabot. Hindi nga aabot. Diyos ko, ilan lang naman ang sure yes sa kanila. 9 lang. So, hindi na isipin kung, si Inday lang 7. Baklang isipin nyo kung ilan yung sure yes sa kabila. Yung sure yes sa kabila is 9 lang. So, wala na yan. It's finished. Finish or not finish, pass your paper. Pero, I'm not sure, Joey or Sas, nasa Threads kayo, pero medyo naging active din kasi ako sa Threads. Andun napagod yung mga kakampwets dun sa X kasi super toxic na nila. Yung echo chamber nila sa X, lumipat sila sa Threads. May nagsabi doon na may nagsabing kakampwet doon. Kailangan ba daw talaga ng isang Kiko at Bam para yung parang iahon daw yung 10? Like, what the fuck? Saan yun hindi nga nila alam na mananalo sila eh. Yung delusion ng mga kakampit na to, patindi ng patindi. Feeling ko mga masokista to eh. Because they're doing the same shit na nagpatalo sa kanila hanggang ngayon. Tapos yung parang... Alam mo, Manang Neo? Oo. Alam mo, Manang Neo? Yes, As. Manang Neo. I think you should ask them how old they are. Maybe these are really young kids. Yes, they are. Yung mga lalo na gumagamit ng X saka ng Threads. My God, kaka-20 lang ata niyan or kaka-21 lang ata niyan. When were they born? They were born 2004. Grabe. They were born 2004. So, hindi pa nila alam yung mga operation. Kaya nga, di ba sinasabi ko na, yung mga Gen Z Alpha dyan, na bagong butante, 18 years old, 19 years old, 20 years old, na sinasabi nyo na ito ang mga pag-asa ng ganyan. Gusto ko lang po i-remind sa inyo na 18 years na pong senador. 18 years pong naging senador si Kiko Pangilinan. At kung ano yung pinangako niya nun sa mga 18 years old na yon, yung pa rin po ang pinapangako niya. So, hindi po kayo ang, parang, alam niyo, hindi po kayo ang unang 18 years old or youth na sinabihan ni Kiko Pangilinan yan. Kasi, kayo mga Gen Z, yung mga Gen Z nakikinig sa akin, alam niyo kung ano kayo? Para kayong mga babae na nagka-jowa, tapos pinangkuan ng jowa na ikaw ang mamahalin ko habang buhay, ganyan. Pero hindi mo alam, yung jowa mo, nakailang jowa na pala, at ganun-ganun din ang sinasabi niya sa lahat ng yon. Yung sinabi mo, kayo, pang 18th batch na kayo pinakakuha. Parang mga orientation ng bagong kumpanya. Batch 256. Para kayo mga alam mo yung mga 80 years old, kung paano sila kay Kiko at Bam, para kayong mga I'm so sorry sa mga nag-MLM dito pero maraming MLM na ganito. Para kayong mga bagong recruit sa MLM, tapos maririnig niyo yung, ikaw ito,
ako ito, ganyan. Tapos ikaw naman, di ba, very, oh my God, yayaman ako, ganyan. Pero hindi ko alam, baka pang 400 batch ka na. Baka nga recording na yung pinapakinggan. Di ba na parang, Bex? Tapos sabi ko pa kami yung mali. Bex, where were you 18 years ago? Alam mo, yeah, sige, sabihin mo, ano yung ikaw na yung lucky batch? Like, ikaw lang yung pinangako, ikaw yung pakakasalan, ganon. Girl, parang, at least sa totoong jowa, babae, papakasalan talaga, merong forever, kahit paano. Ito bakla, forever siyang sa lahat ng bagong 18 years old. Young. Sa lahat ng bagong 18 years old, yun ang sasabihin niya. So, hindi ba kayo, kaya nga sabi ko na, I don't trust, kaya nga diba, yung mga MPA, wala silang nakukuhang mga recruit na mga 25 years old and above. Oo. Kasi Bakit? Dahil, bakit? Parang, kasi nga buo na yung kanilang pre-bonded context. Ayun, ba't tayo mamunbok kung pwede naman komportable dito? Yung mga ganun. Oo. So ngayon, kaya nga iniisip ko na hindi, sige, marami magiging 18 years old, pero aminin niyo, tumatanda rin yung mga botante ninyo. At pag tumatanda ka, naging ibang priorities mo sa buhay. Hindi ba? Magiging ibang priorities mo sa buhay, that is just a fact of life. Kaya nga kita mo bakit, even if you compare, yung votes ni Bam ngayon, kasi ilan na ba yung botante ngayon, di ba? Tatanggalin mo pa yung mga overvotes. So, hindi pa yun yung lahat ng, what's this? Yung nakikita natin sa senador, hindi talaga yung total niya. So, pag nakita mo yung vote ni Bam, hindi man tumataas ang bilang ng mga campings. Nare-replenish lang yung 18 years old. Nare-replenish lang yung 18 years old. Kasi pag nag-mature na yung botante nila, hindi na sila iboboto. Kasi, di ba? Pagdating Daniel Long, hindi pa daw. Wala ba siya si Bam? Tanungin tayo, 18 years old ba si Daniel Long? Pinangakuan din ba siya? Ay, si Bam. Ako naman pakialam dyan kasi dumaan naman kaming lahat dyan. Hello, nung aminin nyo Manang Niyo, ilang taon ka nung unang tumakbo si Kiko Pangilinan ng senador? Ilan taon ba ako nun? I'm 38 now. Ay, mas bata ka sa akin. So, mas bata ka nung tumakbo si Kiko. Yan na yung marinig ko. Di ba parang nung unang tumatakbo si Kiko, di ba parang, aminin mo yan, Joey, na. Oo, parang Tapos Sharonyan pa ako. Oh my God, jowa pa ni Ate Shirley. Ganyan. Seryoso, yun talaga yung makaka-influence sa'yo yung pagiging Sharon yan. Tapos diba, ganyan na parang, oh my God, ganyan. Tapos agad tumatagal, sandali lang pinangako mo na sa akin yan. Shit, 2017 ako nito. 17 tayo nito, Sas. Tama tayo kayo. Tama nga kayo. Tayo kayong first batch. Sino yung first batch? Tayo yung unang batch na naloko. Sige pala nang diba? Ninyo. Kaya nga, ang mga politiko, pag paulit-ulit kang ganyan, tapos hindi ka nag-a-adjust, niloloko mo kami. Bakla iba ng panahon ngayon, iba na, tapos, parang ito alam mo yung parang, very, na sila, wala na silang, ako for me, honestly, sa lahat ng kakampings, ang most electable sa kanila, si Bam. Bam, yeah. To be honest, no? Siguro, if we live in a different universe, I might consider Bam. No, if we live in a different universe, siguro pag tumalikod siya sa kawok-wokan or sa mga motherhood statements, mga ganyan-ganyan, siguro magkakamor ako sa kanya. Pero hanggang nandiyan siya sa katabi, hindi ako makakamor kay Bam na parang, pero for me, no, siya talaga yung pinaka most electable sa lahat ng kakamping. Kaya hindi ako, actually, no 2022, nagduda nga ako sa election, bakit hindi pumasok si Bam? Alam mo yun, parang, no 2019 pala, bakit hindi pumasok si Bam? Parang, ang weird. So, parang between Bong Revilla and Bam. Oo naman. Sana si Bam na lang pumasok. Si Bam na lang, Oo, ganyan. Sana si Bam na lang yung pumasok. Kasi pag number 13 ata nun si Bam, yun talaga hindi ko naniwala masyado sa yung last 13 no, na parang etos. Parang may etos to
Na, kasi talagang hindi ako naniniwala. Bam receive a lot of backlash din kasi dahil, ang tawag dito, yung, kasi hindi naman masyadong kaingayan yun. Pero nung, ako kasi involved ako noon kasi during that time, I was working with a previous boss na very close doon sa competition laws. Ganon. So at that time, ang dami talaga nare-receive na backlash ni Bam Aquino doon sa legislation ng antitrust law kasi nga ang daming hindi kinonsider, ang daming hindi mga basta ang daming loopholes ganon. Ayun, eventually ayun nga yung Philippine Competition Commission, it ended up being a antitrust body na walang ginawa kundi mag-approve lang ng mergers and acquisitions, and that's it, pansit. The way he sold it, the way he sold the idea, the way Bam Aquino sold the idea was, hindi, itong antitrust law na ito, ititigil nito ang sudden increase of rice prices, ganyan. Ganun yung mga etchos niya, which is until now is not realized. Ilang taon na yan, 10 years na yung Philippine Competition Act na, and that's the baby of Bam Aquino. So wala talagang believe kay Bam, sa totoo lang. Yung siguro kasi Joey, kulang kasi sila sa political will eh. I think most of the kakampings, ito lang, as how I perceive it, they're so engrossed with maintaining their titles and their positions. Yung not so much of the cash, I think kasi parang, pero yun kasi yung mga personality nila parang ganun eh. And I'm pretty sure the 18 years old na nakarinig ngayon sa sabi ni Kiko at saka ni Bam, after 10 years, sila din yung magsasabi sa mga next 18 years old, hoy, napangakuan din kami niyan before. But it's just napaka-toxic lang kasi na pero hindi lahat ng Gen Alpha na pabor sa kanila kasi may pamangkin ako. Well, probably din siguro sa influence. Yung pamangkin ko very engaged siya sa politics, and maski siya like hindi niya magets talaga yung walang logic talaga eh. Ito pa lang, they're so init kay Inday sa 125 million na confi funds, which is already explained and cleared out by COA, pero they're silent sa paghahasa sa GAA. Like, yun eh. Kasi parang you have Karen Davila na, you have public personality like Karen Davila na every time na merong isang personality na aligned sa Duterte politics. Di ba napansin niyo yan? Every time na may interview si Karen, ginawa niya yon kay Pambari 4, ginawa niya kay Aimee, kay yung sinasabi niya parate na parang, but she has an issue on the 125 million, gano'n. Yung parang sila yung nagpapalala eh. And syempre, yung mga hindi naman talaga up close nagmo-monitor ng mga political events, hindi naman talaga nagbabantay sa mga sa political landscape. Nare-remind sila na, oo nga no, ganyan, meron pa pala siyang issue, hindi pa pala nasasara yan, ganyan. Because people like Karen Davila would talk about it, pero hindi naman sasabihin ni Karen Davila na ilang beses nang nasagot yan. Yes. Nagiging household name na yung, like for example, even yung mga personalities na may mga kaso, dating ni Pangulong Duterte, there's always this association with the previous administration, with Duterte. Kasi yun yung mind conditioning. Totoo yun, mind conditioning. So, those na walang access, or especially yung mga, di ba nabalita sa news yan eh, ABS-CBN at saka GMA yan, mainstream media. So, may bearing talaga yan. It's frustrating. Ano pa sila eh, ang tawag dito, bulag pa nga sila doon sa andun nga kasi sila sa usapan na who should you believe, mainstream media or vloggers? Yes. Ano ba sila sa ganong kabulshitan? Na parang, next, paniwalaan mo kung sino may sustansya. Diba? Yun dapat ang nagdidikta, hindi yung platform. Diba? True. Sino ang may sustansya? Ganon. Billionario is actually making a lot of episodes. Yung kay Karen Jimeno, na, ano ba title ng show niya? Marami mga interview dun si Karen Jimeno. On the forefront. Forefront ba? Oo, ata. Hot copy. Or yan. Hot copy. Yung si Attorney Karen Jimeno yung host, yung may mga ini-invite siya ng mga tao na talagang sobrang level-headed. Tapos mga experts na hindi nakakasuka yung mga biases, ganon. And may kumbaga may magaling siya magtanong, ako papanoorin ko yung mga ganun. Sabi ko ako hindi ako never ako nagsabi sa mga tao na ay wag yung panoorin yan or panoorin niyo to or yung mga ganun sa mainstream. Kasi ang importante sa mainstream,
kailangan mo silang panoorin para alam natin kung ano yung narrative na gustong i-push ng powers that be. True. Totoo yan, Yun. Sas. At hindi yan nila inaamin. Pero napaka-obvious na with the vloggers coming out. So. Ayun. Yes, Daniel, go. Yeah, I'd like to share lang, no, yung si Attorney Karen Jimeno, laking tulong niyan yung pag-invite niya kay former Justice Ascuna. Yung interview about yung sinabi niya yung ICC surrender is illegal. Hindi nila na-expect yun kasi maraming at that time, 'di ba, may mga ganyang meme pa yung sa mga kakampings, may ganyang meme pa na ay sino nagsasabi na illegal yung arrest ni PRRD, yung si Robin Padilla tapos si Bongo yung ganyan, yung nina-look down nila yung mga anti-ICC arrest. So nung lumabas si Ascuna, lahat ng mga memes tigil, stop talaga kasi may person yung opinion na may weight So yung pag-invite niya Ascuna by Attorney Karen Jimeno, na very objective talaga yung interview, very objective. He presented both sides. So yun yung example ng mainstream media or semi-mainstream media na tolerable in my opinion. Ayun, yung merong may value, no? May value yung usapan. Sabi ni Kay said, this was Joey, I just want to ask your comment to those saying na hindi mo credit ang pagkapanalo ni Sen Aimee sa mga Duterte kasi sa Davao nga daw, 13th daw. That's nothing to compare to Solid North. Kung hindi siya in-endorse ni Inday doon, siguro pang 15th siya, pang 16th siya. that would hurt Aimee still. Kung naging 13th, bakit Davao yung sinasabi yung Solid South? Ang Solid South ay buong Mindanao. Buong Mindanao, oo. Represent. Yeah. Parang baliw, no? Na parang, ano ba, kayo hindi nyo alam kung ano yung Solid North Ano ba, Ilocos Norte lang ba yan? Or Ilocos Sur, Abra? Dahil kung yun, walang Solid North. Dahil iba-iba, masyadong lahi-lahi yung compensation. Pero ang Mindanao, solid. Correct, oo. Solid na solid. In fact, that's one of the major wins of 2025, no? Number one si Bongo. Number one si Bongo. Ibig sabihin, yun ang Solid North. Kayo nga solid sa North. Hindi naman number one si Aimee sa lahat ng probinsya sa North. Number one siya. Hindi. Ano ba yung North? Number one. Yan, buong North. Number one siya. Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Maliit lang yun. Cagayan. Maliit lang yung North. Kung yan lang ang North, maliit lang yan. So, bakit pinakikipag... Region 1? Ang Solid South kung Mindanao. Ang Solid South, 3 region. 10, 11, 12, 13. Sinampal sila ng Mindanao Hindi ba kasama yung Bicol dyan? Hindi ba kasama yung Bicol? So, hindi. Region 5 ang Bicol Southern Bicol area. I see. Oo. Luzon pa yan Yung south na tinutukoy dito na solid na tama si Sas doon, no? You cannot compare the solid south to solid north kasi solid north region 1 lang yan Region 1 lang yan Although region 2 kasi that includes Pangasinan. Teka, ano bang region? Teka. Region 1. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Yan pala yung Region 1. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Okay. Yung kay Aimee, I don't think kasama si Aimee number 1 sa Pangasinan Pero number 1 yata siya sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, some Region 2, some areas in Region... Teka lang Wait. Si Senator Bongo, he topped the race sa Batanes, Kalinga, and Ifugao. Ayan, Region 2 yung Ifugao Region 2. Okay. Oo. I think sa Region 1, doon nag-top si Aimee lahat. Aimee. Oo. So, lang di siya binoto ni... Isang region lang. Pag sinabi ko kasi yung South, buong Mindanao. Yung buong Mindanao, ilang region yun? Ilang region yun. So, hindi nga pantay. Hindi pantay ang North and South. Although sa number of voters, ilan ba ang number of voters ng Wait. Wait lang.
One si Aimee sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Cagayan, Ilocos Sur. Doon siya top 1. Pero hindi yan solid north, no? Hindi yan solid. Hindi yan super solid north. Hindi yan super solid. Solid south kasi is region 9, 10, 11, 12, 13. Sabi ni Ignar. And BARM. Plus BARM. And plus BARM. Ayun. Alaki nun. Di ba? Daming region nun. Oo. Although Pangasinan is vote-rich province. Parang, yan pangatlo yata yan or pangalawa sa pinakamaraming boto after Cebu. Ganon. Aimee Marcos did not get the top position in Pangasinan. Duda rin ako sa overvote dun Kasi paano hindi naka-perform si Attorney Raul Lambino? Taga Pangasinan siya Oo. Underperform. Kaya duda ako sa results dyan. Oo. Ayun. Good AM. Pag sinabi po solid north, lahat ng nasa norte, sabi ni Sam Nueva. So dapat at least region 1 and 2. Ayun. Anyway, ayan. Okay, Daniel, sagutin mo ang tanong. Do you think merong space sa puso ni Inday para makipag-reconcile? Wala. Mm-hmm. As you said earlier, for me naman, yung kasi may story 'di ba dati, yung kalat na story. Bakit may may guhit or gurgur dito? Is yung story about yung PSG, yung attempted gurgur. PSG daw yun nag-attempt. I think that crosses a line already Diba? At yung ginawa nila kay Attorney Zulaika, yung impeachment siguro palampasin pa niyan. Pero yung personal life talaga at yung nag-leak yung picture niya kasama yung mga anak niya that time sa typhoon Karina nung hindi naman sponte yun yung planned trip na inapprove naman ni Bongbong Marcos ng Office of the President 2 weeks before the trip. Hindi man lang lumabas si BBM para ipatanggol si VP. Siya nga nag-approve, siya ang nagbigay ng travel authority ng that time Tapos ginamit pa as an article of impeachment complaint. And they involved her children kasi security yan personal security yan. They allowed that to leak. Yung picture ng yung kasama niya yung mga anak niya sa airport. That's too much. When you involve her children, that's too much. You cross a line na talaga. BBM said nothing when that happened. At saka ako parang feeling ko kahit gustuhin ni Inday makipag-reconcile, parang feeling ko, no, Inday, no. Kami rin. Ayun. Kung napaaga siguro, endorse ng PDP at ni Inday kay Aimee, baka mas mataas pa sa 12 siya. Sabi ni Aaron James Manuyag. Siguro, pero kasi ang dami kasing nangyari nitong election season na to Tapos yung PDP rin kasi, wala rin talagang super organized na rally. Kumbaga wala rin silang yung big stage. Wala ring big stage yung PDP. So, tingin ko rin talaga, may kakulangan rin sa awareness ng mga botante kaya hindi masyadong umalagwa. Pero kung ano man yung na-achieve ng mga Duterte candidates nitong election na to, I think it's more than enough to make a statement. Ayun. Si Attorney Jimmy Bondoc, I think pwede siya manalo next time around. Kasi mas maraming boto na kaysa kay Pacquiao Di ba? Number 17, very impressive yun. Yeah, tingnan natin. Pero kasi sa mga susunod na taon, sa mga susunod na election, I think because nagkaroon na ng solid merong strong showing yung Dutertista vote. Sa mga susunod na election, kailangan meron na ring kumbaga may pa-audition na yan. May pa-audition na yan yung mga Duterte supporters. Ganon na na magsisiksikan na yung mga politician because they would want to get the 40% ng voter base. Kasi yung WRN survey, di ba, pinakita doon 40.1% mga Duterte supporters. So yung mga yung mga gustong umalign sa mga Duterte, na yan, magkakaroon na tayo maraming choices. So I think it's more difficult para sa mga politician na manligaw ng Duterte supporters kasi magkakaroon na tayo ng choice. And we are going to be nearer doon sa ideal situation na, ayan, pwede na tayong tumingin ng credentials, pwede na tayong tumingin ng mga actual na nagawa, ng platform and whatnot, ganyan. Kasi napatunayan na natin 'di ba, na we are 40% plus
plus independent na ayaw umamin na Duterte supporter sila. O kasi natatakot baka maano. Oo. 60 yan, Diba? 50 to 60 I feel ko. Oo. Yeah, kasi yung independent na 30%, mga Duterte supporters din yun na ayaw umamin. Ayaw magpa-reveal. Kasi may mga judgmental na kakapink na Correct. ng Oo, mga yung mga pamilya. takot mabash, ganyan, di ba? O kasi baka ayaw bigyan ng dove ng tita nilang kasama. Oo. Pero, ayun. Pero Joey, notice nyo, I am not sure if ako lang ba or si Vico parang pinopromote. You know, Vico is like Ako kay Vico ha. Ako kay Vico Manang Nino. he's too polished. Wag kang magpadala sa mga pink na supporters. Tablahin mo yung mga pink na supporters. I think, si Bam Aquino, kung gusto niya ng mag-progress yung kanyang political career, lumayas ka sa pink supporters. They are ruining you. They are ruining you. Example, yung Free Tertiary Education Act. They are ruining you. Lumayas ka dyan kung ayaw nyong ma-stunt ang mga political career ninyo. Kasi yung 13%, di ba yung sabi doon sa WRN, yung 13% na yung 13% na ang tawag dito, 13% na kakamping. Teka lang, puntahan natin yung eto. 13.6. Ayan. 13.6 na mga pink. Hindi naman lumalaki yan eh. Hindi lumalaki. Solid kayo, pero hindi kayo dumadami. Talo pa rin kayo. Diba? Talo pa rin kayo. Ganon. Di rin natin. Pati rin tong pula, yung taga-suporta ng mga Marcos at kanilang mga kaalyado. Ayan, solid yan. Pero remember, the Marcos weren't able to win a major national election nung sila lang. Kailangan nila kumabit sa mga Duterte para manalo ng bongga. Diba? Ganon. Ngayon, yung mga Duterte supporters, eto lang yung support block na would stay at the same level at mas dumadami. Kasi, napatunayan na natin several times na yung mga independent, reasonable independent, mas makukuha sila ng mga Duterte supporters rather than the Marcos supporters or the pinks. Yeah. Duterte supporters dumadami kasi nga reasonable. Kasi nga kayang mag-argue, kayang makipag-usap, kayang makipagtalastasan. 'Di ba? Pagkatapos mga warrior pa yung mga supporters diyan. Mga warrior pa yung mga supporters diyan, yung mga Duterte supporters, warrior, mga willing maglabas ng sariling lang pera, mga willing hostage ng kamag-anak. Willing ng profile picture. Tapos ito yung chances kasi ng 31.4. With more, may chances talaga na it's almost half or if not all, mga silent Duterte supporters though. So eventually, pagdating ng 2028, given with Sara's, last minute na nga halos in-endorse ni Sara si Amy tsaka si Camille. Pero nahila pa rin. Ayan, sabi ni Chris, hi Chris Lam, Bam lost noong 2019 kasi Ocho Derecho have an extremely negative campaign. Lahat na lang ng ginawa ni PRRD mali. Lito Banayo observe na ayaw ng mga Pinoy yung extreme na bardagulan. Yung sapat lang. Oo, sinabi niya yan eh. Kaya actually yung explanation ni Lito Banayo kung bakit daw nanalo yung si Valeriano at saka si Joel Chua, it's because si Joel Chua kasi shinrag off lang niya yung pambabalahura sa kanya ni Inday Sara. Ganon. Tapos pati si Valeriano, hindi raw nagsalita. Si Benny Abante daw kasi nag-retaliate. Sabi niya ganon. Pero of course, syempre, si Lito Banayo, I really respect Lito Banayo and his observation, no? Pero kasi syempre, yung mga political strategies, hindi nila i-take into consideration yung dayaan eh. Yeah. Assuming na fair, no? Assuming na fair, oo. Kasi Ceteris Paribus sila eh. Yung mga political strategies na ganyan. Sa Ceteris Paribus, assuming everything is equal. Ayun. So, ganon. Ako kasi, for me, talo talaga yan. If we're going to take into consideration ang sinasabi ng mga ibong matatalinhaga na merong dayaang hindi halata, ayun, talo talaga yan. Talo talaga yung dalawa na yan. And, ang reason kung bakit sila natalo, ayun nga, dahil nga binira sila ng bonggang-bongga ni Inday. Ayun. Siguro, if we're going to take it in such a way na it could have been an overwhelming loss. Siguro baka ganon siguro yung yung hindi sinasabi ni Lito Banayo na kung hindi naging uber confrontational si Inday sa Manila, maaaring matalo si Joel Chua at saka si Valeriano. But pero
Pero ano naman yung ginawa niya kay Benny Abante, natalo naman si Benny Abante. Right? Hindi kasi nga, ang sabi niya napanood ko yan yung sinasabi ni sino nga yun nagsabi? Lito Banayo. Ni Islam, oo. Napanood ko yun sa Bilyonaryo Yung sabi ni Lito Banayo na kaya daw natalo kasi nga parang naging too much toxicity daw kasi nga parang masyadong kinonfront daw ni Inday sa Manila si Valeriano, si Joel Chua, at si Benny Abante. Ngayon, si Benny Abante kaya natalo dahil nga daw nag-retaliate kasi si Benny Abante kay Inday Ngayon, si Valeriano at si Joel Chua, they chose the silent route. Hindi sila nag-comment, hindi sila nag-react, hindi sila... That makes sense din, Joey. Oo. That makes sense. Kasi lumabas yung anak niya, di ba? Ni Benny Abante. Oo, umiyak si Princess Apaka off-putting nun. Off-putting. Ayun. So, yun, kumbaga, parang parang ang naging diskarte ni Valeriano at saka ni Joel Chua, si Inday lang yung naging toxic. Ang nangyari, kay Abante, parang kumbaga, binarda siya ni Inday, nakibarda rin siya. So ngayon, syempre, may premium si Inday. Kasi si Inday naman talaga yung inapi pagkatas ng pinakitaan siya ng kagaspangan ni Benny Abante, nag-favor yung tide kay Inday. Ngayon, yung kay Valeriano at kay Joel Chua, since si Inday yung parang aggressive, may natural sentiment daw yung mga tao na will choose kung sino yung hindi masyadong nagsalita. Nanahimik. O yun, nanahimik na nga lang yung Of course, it's unreasonable and pero kumbaga yun yung parang instinct ba ng public na mag-decide, ganun ba? Pero with the number of votes na nakuha nila, so winning votes nila, gahibla lang din So, may effect din in a sense, pero at least yung siguro nag-save sa kanila, yung hindi nila pag Si Benny Abante kasi, yung nakita mo yung niya, Joey, yung response niya, yung parang, kasi I'm a man of God, kaya di ko siya papatulan. That doesn't really sit well in, kahit na, like parang, matapos niya mambalahura ng sakaterbang mga tao sa Quadcom, sa Tricom, at saka sa Committee on Good Governance and Public Accountability. I'm a man of God. Oh, no! Wala na kasi siya madepensa. Pinakita yung picture niya. Hindi niya madina yung picture na nakadila So, I'm a man of God. Hindi ko siya papatulan. No. Paka-creepy uncle mo tignan. Oo, ayan. Anyway, si Shane, pagsalitain natin, bumalik siya. Shane, meron kang gustong sabihin? I'm just enjoying the show. Yun nga, wala akong masabi, but ito pala, regarding sa upcoming impeachment, matutuloy ba siya? Possible ba siya since we have the 20th, itong Congress ngayon and then Senate, matutuloy ba siya? Since may mga bagong resume na. Marami kasi siyang kailangang i-hurdle. First is, meron kasing mga kaso sa Supreme Court. So, matutuloy ba siya? Provided, kung kunwari, hindi magde-decide yung Supreme Court, wala siyang sasabihin, baka matuloy. Pagkatapos, considering the political tide now, tingin ko kasi ang gustong-gusto talagang matuloy yan si Tambi, di ba? Si Martin Romualdez talaga yung, it looks like with what Toby Chanco is saying, ganyan. Mukhang ang atat na atat talaga sa impeachment si Martin Romualdez. And rightly so, kasi nga, di ba even before na pinag-uusapan natin yan, sabi ko nga, ang pinaka-interested talaga na ma-impeach si Inday ay si Martin Romualdez. Ganon. Kasi yun lang yung way for him to level up Ganon. So, si Martin, ipupush niya talaga yan ng bonggang-bongga. Pero ang tanong, with the seeming parang with the seemingly gulo between the Malacanang and Martin Romualdez, will Malacanang push for the impeachment? Of course, sabi ng Malacanang na, hindi, ayaw namin ng impeachment, ayaw namin ng impeachment. But at the same time, hindi rin na pinipigilan. So, tingin ko, depende yan sa kung gaano kagusto ni Martin Romualdez na matuloy yung impeachment, para matuloy yung impeachment. Tapos, ayun, depende rin sa number of senators na gustong magtuloy ng impeachment. Ganyan. But, si Inday kasi, ang isip niya, hindi, tuloy yan. Inaabangan ko na nga yung trial So, siguro at this point, hindi ko na-issue kung matutuloy siya o hindi Sa totoo lang. Kasi, basta every time na madedelay ang impeachment, pabor sa atin yun. At kung sakaling mangyari ang impeachment, pabor din sa atin yun. Kasi handang-handa si Inday So, ayun, may statement si Senator Amy at saka si Kong Marcoleta that they are going to question the propriety of
the impeachment complaint. May mga bibo tayong mga netizens who pointed out na naging issue rin yan doon sa corona impeachment, yung propriety ng impeachment complaint nung panahon ni Justice Corona. Kasi gusto nilang i-check na legitimate ba yung napag-aralan ba yan ng mga kongresista, ineme, ganun-ganon. In which si JPE at that time, na siya yung nagpa-preside ng impeachment, hindi niya na tinalakay yun. Pero sabi, hindi, valid na yan. Hindi na natin pag-uusapan yung Hindi natin pag-uusapan yung validity ng impeachment complaint. I do not know if this impeachment court will take the same route na kasi ang naging justification ng dati nila JPE na hindi na natin ibabother yung impeachment court sa mga procedural matters na ganyan na hindi naman importante. That's how they look at it. Pero given na si Marcoleta at si Sen Aimee ang nakaupo ngayon at strong sila na mag-o-oppose dito sa impeachment ni Inday. I think they are going for the they are going for the impeachment to be junk. And even yung mga lawyers ni Inday. So wala nang trial. Ganun yung magiging diskarte nila. Baka may difference dun sa approach dun sa question whether or not valid yung impeachment o hindi. Ayun. Yes, Daniel. Yeah. Miss Joey, I have a question na. Hypothetical lang to, no? Kung sakali dalin ni yung BBM government si Bato at si Bongo sa ICC kasi yung sinabi ni Attorney Cristina kung di ba kasi sila daw yung next. Pag dinala sila doon, are they still able to vote no sa impeachment? Oo. Okay. Si Dilimang nakakulong, nakakaboto siya. Yung staff, no? Yung staff yung on behalf, magvo-vote on behalf of them. Iko-communicate lang niya sa Senate. Iko-communicate lang niya sa Senate. Okay. Ganon. Kasi elected officials naman sila. Kahit naman, Dilimang nakakulong, pinerform pa rin niya yung duty niya as diba? Sabagay. Miss Joey, question po, in relation to the winning politicians from the Congress, and yung sinasabi nga ngayon ni Tati, he has a solid number para, alam mo yun, he retain his position as the Speaker of the House. Do you think possible ba makuha ni sino to, ni Pulong, yung minority, and ibibigay ba yun just in case? Minority? Kay Pulong ibibigay? Oo. Hindi. Ibibigay nila yan sa Makabayan Black. Oh my God, grabe. Ibibigay nila yan sa Makabayan. Yung mga minority ibibigay sa Akbayan. Akbayan. Sino ba ang tao? Grabe. Ayun. Lahat na ng go ahead, Jane. About for the Senate, do we have like a solid number sa ating mga DDS? We have already Bato, we have Senator Bongo, I don't know, Aimee ba? Sa atin na siya, and then Miss Camille Villar, and Marcoleta. Apart from those, kasi we need only 8 votes, right? To ensure that OBP or para not. Then, 9 votes. We need 9 votes para hindi makonvict si Bakit nyo ba inaano ko yung we need 9 votes para hindi makonvict? Kailangan sabihin nyo, kailangan nila ng 16 votes para hindi makonvict. It doesn't, kasi kung may mag-abstain dyan or whatever, it doesn't, pag hindi sila umabot ng at least 16, wala yan. Kaya ang point kasi nga, pag ganyan, the math, if there is a ceiling vote, yun yung kailangan ma-achieve. Yun ang kailangan nila ma-achieve. Hindi kailangan ni Inday magkaroon ng achievement. Sila, kayong prosecutor Kayo ang... Kasi a no vote will benefit Inday. Yeah, it doesn't matter. Actually, no vote and abstain. No vote and abstain would benefit Inday. So, basta lang hindi maka-abstain. Yung abstain and no vote, yung abstain and no vote would both benefit Inday. So, it doesn't... Kasi kailangan nila ng 16 yes votes ng present and voting. So, wala na ba sila? Hindi na nga sila aabot. Hindi nga aabot. Diyos ko, ilan lang naman ang sure yes sa kanila. 9 lang. So, hindi na isipin kung, si Inday lang 7. Baklang isipin nyo kung ilan yung sure yes sa kabila. Yung sure yes sa kabila is 9 lang. So, wala na yan. It's finished.
Finish or not finish, pass your paper. Pero gusto ko, ituloy yung impeachment kasi nga excited lang ako sa bloodshed. Yes, yung trial. Yung trial. True. Talagang yun talaga yung time Sarap of niyan. reckoning. We Diba? were robbed, no? We were robbed of seeing PRRD being the impeachment defense lawyer. We were robbed of that amazing Hindi natin alam. Baka mamaya nandito na si PRRD. Correct. Hindi natin alam. Kagaya ngayon, yung lagay ng ICC, hindi maganda ang lagay. Ganon. Tinake down nga din daw sa ICC yung mga yung parang may mga materials na software, tinake down. So ano yung pag-record nila? At saka, ang tawag dito, di ba yung isa sa mga latest development nga sa ICC, nag-extend sila ng disclosure of evidence. Original na nabasa ko last time yung yung parang order na nagre-require na yung nagsiset ng timeline kung kailan magkakaroon ng disclosure of evidence yung prosecution. Yung prosecution humihingi ng extension. If I understand it correctly, aside from doon sa nauna na extension ng disclosure of evidence, nahihingi na naman sila ng extension. Well, the way I understand it, it looks like walang mahanap na ebidensya yung prosecution, kaya pa-extend sila ng pa-extend. Ganun. Ayun. Si Conti nga, Joey, di ba sabi niya ICC, di ba yung unang, unang title niya, ICC Assistant to Counsel. Ngayon, na lang, bumaba na yung position niya. Bystander. Na lang ako sa mga victims daw. Counsel to the EJK victims. Di ba parang ganun? yung sa quad ko nga, as assistant to the counsel, ICC, blah, sa mga interviews, lumalabas nga siya na ICC counsel, blah, blah, blah. Tapos hindi, assistant to the EJK victims na lang ako. Pero, bumaba, no? Gamit na gamit niya yun eh. Sabi ni Tay Amik, review mo sa thank you speech ni Camille, all Inday Sara highlighted, no mention of BBM. Si Camille ba yun? Si Camille, dun sa speech niya, di ba parang pinasalamatan niya si BBM? Tama ba? O, hindi ko alam si ano yun. I think it was Manny Villar who thanked the Dutertes. It was a post na andun si Camille. Later on, nag-post si Camille thanking Inday. Later on. Pero si Amy Marcos, kinalimutan niya yung kapatid niya. Mag-thank you. Kinalimutan ni Amy na mag-thank you sa kapatid niya. Ayun. Tapos sabi ni Amy, nakalimutan ko eh. Pero alam mo, Joey, minsan, hindi naman, Amy is not BBM naman talaga. Pero minsan parang naano din ako kay Amy na parang makikita mo kung saan si Inday andun din siya. Yung parang nasa likod na lang siya. Yung maybe because na-feel niya rin yung tension. Yung na-feel niya rin siguro yung wrath ng mga tao sa kapatid niya. For sure. At syempre kapatid niya yung nambudol sa atin. Talagang ramdam niya yan. In fact, ako nga, sabi ko, hindi mo kasi mami-measure yung talaga lalo na sa mga politician. No? Hindi mo mami-measure yung sincerity ng mga yan eh. So it is not for me to say kung sincere si Amy o hindi doon sa mga ginawa niya. Pero, ang ano ko kasi doon, ang pagtatayak ko kasi dyan is, ano ba yung risk na tinitake mo? Kung gusto lang ni Amy na manalo sa eleksyon, pwede naman siyang makipag-gudi-gudi dun sa sa kapatid niya at saka dun sa barkada ng mga kapatid niya. O edi dapat yung 20% na sinasabi ng Ibong Mataling Naga sa kanya napunta. Edi sana siya yung number 3. Siya yung number 5. Yung pwesto ni Kiko Pangilinan dapat sa Rolando. Diba? So, ibig ko sabihin, of course, if she does that, kung ganun yung ginawa ni Amy, meron rin political cost yun. Like, syempre talagang forever na siyang pandidirihan talaga ng mga Duterte supporters, ganyan. Up until now, marami pa rin Duterte supporters na hindi sila okay kay Amy, pero sige, nandiyan ka na eh. Di ba? Kumbaga parang, now we're looking at you, binabantayan ka namin. Hindi pa rin siya talaga bet ng mga Duterte supporters. Kaso nga lang, nilarespeto nila yung decision ni Inday. Di ba? Yun nga lang, kasi ang point ko nga lang is that, to be fair kay Amy, meron siyang mga risk na tinake. Yung boto ni Inday, sa galit ng mga tao sa kanya, it could have not been enough eh. Hindi natin alam eh, di ba? Maaaring hindi enough. Tignan mo, hanging bias red nga siya eh. Pang 11th, pang 12th siya sa ranking eh, di ba? Umabit pa siya. So, ibig ko sabihin, kung ang gusto lang talaga niya ay manalo,
pwede siyang makipag-gudi-gudi doon sa kapatid niya at doon sa mga tropahan ng kapatid niya. Para 50-50 siya eh. 50-50. Oo. Para siya yung nasa para siya yung nasa 5th position. Siya yung nasa position ni Kiko. Pero tumaya siya kay Inday. At yung pagtaya niya kay Inday doesn't guarantee a win also, 'di ba? It doesn't guarantee a win. Pero tumaya siya doon. So parang sa akin, parang good job ka na rin doon kasi alam niya na pagka tumaya ka sa mga Duterte, may dangal. A principled risk. Yes. Principled risk. Yes. Oo, it's a principled risk. Rather than, dun ka tataya sa mga patid mo, sure ball naman nanalo ka, pero siguradong galit na talaga sa'yo yung mga Duterte supporters forever and ever. Amen. Diba? Oh, and you should be thankful about that kasi may curveball at the end eh. Kasi when PRRD endorsed Kerubin and Honasan, yung mga Dutertistas parang, teka, sino susundin namin? Si PRRD ba? So there are like 4 options na. Well, in this case, natin na in comparison naman din sa I was hoping Honasan nga din eh, but with Imy's Senate hearing, I think it was like a good job on her part yung sa pag-arrest kay PRRD. It really bolted her for the supporters to, okay, sige, one last chance. Pero you're under scrutiny na talaga after this. You should really not fuck up like what your brother did.